Ako po ito mga banateros ha. Grabe itong nabalitaan natin. Sa tutusin lang, na-vlog ko na rin to ng ilang ulit. At na topic na rin natin itong mapatungkol sa hudas sa kampo ng mga Duterte. So ngayon, ang hinuhudas naman daw ay etong si Senator Bato de la Rosa. Ibinibenta. Ewan ko lang kung ano yung dahilan niya ba't niya ginagawa to. Dahil wala namang akong nakikitang masama or maling ginawa sa kanya. Pero grabe, sa tutusin lang matagal na rin namin alam to. Itong tao na to. Kilalang kilala natin din to. Isa sa mga talagang na maaring mag-traidor. May ano kasi to may clue bibigyan ko kayo ng clue. May ano kasi tong taong to, may hangarin sa isa sa mga matataas na posisyon sa gobyerno, no? At ito ay nasa kampo ito ng mga nasumusuporta sa mga Duterte. Sa tutusin lang, may ganyan naman talaga diba? Ngayon nakikita natin yung mga dating kakampi ni Pangulong Duterte, ngayon ay mga kumakalaban na sa kanya, diba? So uso talaga, talagang grabe talaga tong mga grabe talaga tong mga ganitong tao na alam mo yun, talagang uso talaga sa politika ang traiduran. So ngayon, ang nagbibigay, ito daw ang isa sa mga nagbibigay ng info sa mga kung ano-anong info para sa mga Duterte, mga lakad, mga sikreto. So ito yung nagbibigay daw ng info, etong taong to. So kung gusto nyo mapanood yung full video nitong about dito sa hudas na to at bakit nga ba, anong ginawang panghuhudas kay Senator Bato de la Rosa, panoorin nyo po sa aking YouTube channel na J. Guevara TV. Doon nyo po mapapanood ang pinaka full story nitong hudas sa kampo ng mga Duterte. So ngayon, hindi pa natin siya pwedeng i-reveal kasi unang-una mas gusto ko rin na mismong mga Duterte mismo yung magbigay or maglahad ng tunay na tunay na pag-uugali, tunay na pangalan at tunay na kulay nitong taong ito. Kasi pag tayo sasabihin na naman sinisiraan lang natin siya. So normal na rin naman din to sa mga grupo-grupo itong mga ganitong mga traiduran at lalo na sa politics world. Sobrang sobrang alam niyo yon, sobrang dumi talaga ng laro dito. Ika nga ni Pangulong Duterte, 'di ba? Kaibigan mo ngayon, pwede mo nang maging kaaway kinabukasan. At nangyayari na rin 'yan. Hindi na rin bago sa atin 'yan. So kayo mga banateros, i-comment nyo diyan sa baba. Sino nga ba itong hudas sa kampo ng mga Duterte? Yun na nga ang balita. Ang balita ay ito. Ang balita ay ito. Ito nga daw si Charis ay nakita sa opisina at natagpuang nakahandusay sa opisina niya sa sahig. Siyempre, alangan naman sa kisame, di ba? At ito ay walang matay. At ito daw ay dinala sa Supreme Court tuloy. Dinala sa St. Peter at nadiskubrihan ito ay low blood. At ano ang dahilan? Dahil daw walang tulog ng ilang araw. 4 to 5 days daw na walang tulog. Ang tanong, bakit ka walang tulog? Yung tanong daw, ba't ka walang tulog? Nayaman-yaman mo na. Naparangalan ka pa nga ng diba? Naparangalan ka pa na the youngest pork barrel king ever in the Philippines, in the history of the Philippines, diba? So, doon pa lang dapat proud ka doon. Sa yaman-yaman nyo. Ang dami nyo ng pera, ba't pa kayo nai-stress? Bakit hindi kayo makatulog? No, kung sakali man na totoo. No, pero si Charis, sino ba si Charis, 'di ba? Kung sakali man na totoo to, yun nga nakakapagtaka na bakit hindi ka natutulog. Hindi ba dahil sa pulburon? Ha? Hindi kaya nasusobrangan na sa kakapulburon? Hindi kaya dahil kinakain mo na at hindi mo na sinisingot? Tayo lang baka kinakain mo na yan Huwag ganun. Huwag mong kainin singutin mo lang. Day, singutin mo lang day Huwag mong ihalo sa tubig. Puta na, grabe ng kaadikan yan. Huwag ganun. Ano mo lang, ismut-ismutan mo lang.
Oh, pero hindi ko alam kung maglalabas ba ng katotohanan ng Saint Luke's na may dinalang pasyente sa kanila dahil nahimatay dahil nga sa low blood, walang tulog na maayos o baka hindi talaga natutulog at doon pa sa opisina dinatnan ng pagkahimatay. Ewan natin kung gaano katotoo yan. At kung ano man, kung totoo man na nahimatay si Charis, di happy advance condolence. Happy advance condolence. Condolence agad, Jay. Wala eh. Pinapabayaan yung sarili nyo eh. Gustuhan nyo naman yan, di ba? Sarili nyo yan eh. Hindi naman namin katawan yan. Hindi naman namin ano yan. So, kung pinapabayaan nyo, puro kayo bisyo, di ba? Imbis na mag-exercise, singhot ng singhot yung ginagawa nyo, di advance happy condolence na lang. Para tag-ilang yung in-advance na naman. Ang dami na naman mabubuisit na mga vlogger dito sa akin. Okay ha, sa susunod kasi magtutulog. Ha, huwag masyadong hitit ng hitit. Hayop ka. Ay kakamatay mo yung ginagawa mo eh. Mga Banateros, napanood niyo yung sinabi ni Auntie Claire sa interview niya na hindi daw nanood si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos sa live ng laro ni sino ba to? Sino ba tong tennis na to? Ni kay Alex Iala dahil may malas daw na dala-dala si Marcos Jr. Sa tutusin lang, President Bongbong Marcos, salamat ha. Salamat kasi alam mo rin pala. Alam mo pala na malas ka. Oo, sa sobrang lakas ng dala-dala mong kamalasan. Pati kami dinamay mo pa. Pati kami nadadamay sa kamalasan na meron ka. Ang malas namin dahil ikaw pa ang naging presidente namin. Oo, ngayon buti naman alam mo. Ang galing no. Oo, buti himala ha. Umaamin ka ngayon. Umaamin ka na malas ka. At saka, una-una, bakit kahit din naman siguro ako, mahihiya ako. Bakit? Bakit ako mahihiya? Ikaw ba naman? Yung achievement ni Alex Iala, kinuha mo. Ni Kesyo, kaya nag-champion si Alex Iala is dahil sa dahil ikaw ang nakaupong presidente. Ganun yung gusto mong iparating sa amin eh. 'Di ba? Pero thank you ha. Oo, na at least alam mo na malas ka. Tawag-tawa talaga ako doon sa video yun. Sabi ko yung layupak talaga tong mga to. Hindi daw siya nanood ng live kasi nga may malas daw siyang dala-dala. Buti alam mo ha, masakit nga nito pati kami. Pati kami dinamay mo sa kamalasan mong dala-dala. Oo, sa susunod ha, kapag malas ka, huwag mo kaming idamay. Oo, pati kami nadadamay sa kamalasan mo. Hirap na kami ngayon, no? Napanood niyo yung video interview ni Trililing sa isang vlogger ni BBM na sinisisi niya etong si John Vic Remulla na mabagal daw kumilos at sinisisi niya ang PNP dahil mabagal daw kumilos kaya hindi maaresto si Senator Bato de la Rosa. Grabe no? Etong si Trililing lahat na lang sisisihin basta wag lang sa kanya maipukol yung sisi. Parang si Marcos Jr. Ginawa mo pero sa mga Duterte mo isinisisi. Sa mga Duterte isinisisi. Ang tindi, ito may payo ako sa inyo. Magsuntukan muna kayo. Magsuntukan muna kayo ni John Vic Remulla. Tapos pag sino nanalo, di panalo siya. Alam naman din naman namin na medyo nagkakainitan din talaga tong kampo ni Remulla at etong si Trililing. Kasi nga may mga bali-balita ng mga nakaraan na etong si John Vic Remulla ay gustong tanggalin sa kanyang posisyon ngayon at ipalit si Trililing. Nako, grabe yan, no? Kung ako sa'yo, John Vic Remulla, hindi po pwede yun, diba? Sirang-sira na ang pangalan mo sa taong bayan tapos kukunin lang ng isang tao na may tililing sa utak.
'di ba? So hindi dapat 'yun, no? So dapat ay kumasa ka diyan or lumaban ka. Hindi naman sa pinag-aaway namin kayo at alam naman din namin na tanga-tanga ba kayo pag naniwala pag sumunod kayo na magsuntukan kayo. 'Di ba? Hindi naman. So ang pangit lang kasi dito talagang etong si Trililing ay talagang may attitude at may ugali na kapag hindi mo nasunod yung kagustuhan niya ay may gagawin talaga siyang katarantaduhan laban sa iyo. So ako sa iyo Remulla, ako total di hamak na mas mataas ka diyan at di hamak na mas mahal ka ni Ma'am Shitars. Palagan mo, hindi yung puta na ginaganyan ka, bayot ka ba? Diba? Hindi ka naman ata bakla, di ba? Ginaganyan ka, pinapahiya-pahiya ka ni Trililing sa mga interview na kayo mabagal ka daw, makupad ka daw. At eto namang mga PNP, hinahayaan nyo na binabastos kayo niyan. Di ba? Hindi naman ata pwede yun. Una-una kami nga, ginagalang namin kayo at talagang kagalang-galang kayo dahil isa kayo sa mga pumuprotekta sa amin pero binabastos kayo ng isang taong wala naman karapatan para bastusin ng pagkatao nyo lalong-lalo ka na Remulla at PNP. So hinahayaan nyo lang na ganyanin kayo. Ako mamimihasa yan. Parang nangyari lang yan sa mga Duterte. Oo, 'di ba? Hindi nila iniintindihan si Trililing nung nagkasungay, ayan na. Kung ano-ano na yung pinaggagawa, 'di ba? Kaya ako sa inyo dati na-actionan niyo nan. At pinapalagan niyo 'yan, binabastos na kayo, hinahayaan niyo lang. Nga mga banateros, nabasa natin yung pahayag ng Supreme Court at medyo nakakadismaya lang kasi nga nagano sila ng mini trial sa HOR na kahit wala naman sa konstitusyon yun. At kung kailang nasa Senado na ang impeachment trial, tsaka sila naglabas ng mini trial at ang ano pa nila ay moot and academic. So nalalabuan na rin ako kung kakampi pa ba natin ang Supreme Court o hindi natin alam kasi alam niyo sobrang gulo na, no? Oo, at mukhang lahat na talaga nakokontrol nila. So ang pag-asa na lang talaga natin ngayon ay yung tatlong relihiyon na magtulong-tulong, magsanib puwersa para pabagsakin or palayasin ang mga kurap sa gobyerno kagaya lamang ng mga congressman, senador at syempre yung namumuno, 'di ba? Isa sa mga kurap ngayon. So yung tatlong relihiyon kagaya ng Iglesia ni Cristo, KOJC at ang mga kapatid nating mga Muslim, ang tanging pag-asa na lang talaga ng Pilipinas. Wala nang iba. Yun na lang talaga. Yan na lang talaga pag-asa natin kasi wala eh. Tingnan nyo ngayon, ano ba bang sa tingin niyo yung nangyayari, 'di ba? Sobrang sobrang talamak na. Sobrang grabe na. Tapos ngayon, may 11.54 billion na according to DFA. So mapupunta kaya sa taong bayan 'yan. Yung 7 trillion plus na pondo sa 2027, sana naman mapupunta yan. Kung nakapagnakaw nga sila noong 2025, what if pa sa 2027, 2026, 'di ba? So wala na talaga. Yan na lang tanging pag-asa ng bawat Pilipino, yung tatlong relihiyon na magsanib-sanib at iba pang mga relihiyon na hindi pa nasasakop at nababayaran ng Administrasyong Marcos. Yan na lang ang pag-asa natin. Wala na nalalabuan na rin tayo sa Supreme Court kasi parang kahit sa tutusin, isa sila sa pwedeng humadlang sa mga tao. Kagaya na lang ni Senator Bato de la Rosa, pwede nilang hadlangan yan na dalhin sa ICC pero 'di ba si Pangulong Duterte nga hinayaan lang. So ewan ko, naguguluhan na ako ngayon. Hindi ko na talaga pero hindi pa naman to 100%. Ito ay pa lang naman, nangangamoy-ngamoy pa lang ha. baka masamain, no. Hindi ako galit sa Supreme Court. Hanggang ngayon talagang nirerespeto at minamahal ko kayo pero sana wag niyo naman masyadong ipamukha sa amin na na parang dumidepende na kayo sa kawalan, ha? Kung mga banateros, anong may kukomento nyo dito? Guys, si Kokey, may isang interview. Sabi niya, 8 million daw ang ginagastos ni BP Sara sa kada abroad.
So, saan daw nanggagaling yung pondo na yun? Wala ka nang pakialam dun. Tsaka ito bago mo sana silipin yung 8 million na ginagastos ng mga Duterte sa pag-abroad nila, kung totoo man yan, dapat una mong silipin yung 25 million to 70 million na ginagastos sa impeachment araw-araw. Tapos, kung bibilangin mo pa sa loob ng 92 days, yung 25 million na yan na sinabi ni Senate President Gatchalian at hindi galing sa akin yan, galing yan kay Gatchalian na hinayupa ka, baka sabihin na naman ng mga basher dyan, sa akin na naman galing. So nagkakahalaga ng 2.5 billion, no? 2.5 billion or 2.3 billion sa loob ng 92 days. Biruin mo, yun okay lang sa iyo. Okay lang. Laki ng butas ng ilong mo, tanga ka. 'Di ba? So nakakaloko lang no na kung ano-ano na lang ibinibintang nila sa mga Duterte at etong 8 million nga daw na ginagastos na abroad pag abroad saan daw kinukuha yung pondo na yan. So una wala ka ng pakialam doon. At least, 'di ba? Hindi nanggagaling at eto makikita naman yan, diba? Makikita naman yan sa mga record kung yan ba ay pera ng taong bayan. At teka lang, sino ba ang nakaupo ngayon? Diba si Marcos Jr.? Anong pinupunto mo dun sa 8 million na pinagsasabi mo laban kay BP Sara Duterte? Yan ang hirap sa iyo Yung utak mo napunta na sa ilong mo. O yung 150 million na binasura ng COMELEC, ba't ayaw mo sitahin yun? Yung 20 million na ginastos sa SONA, ba't ayaw mong sitahin yun? Sobrang grabe yun talagang ang daming nasasayang na pera na walang katuturan na ginagawa ng administrasyong Marcos. Ni sa trilyon, bilyong nakawan nga wala kang kuda. Tapos dito sa 8 million, may kuda ka? Ang galing mo din no? Ang tindi rin nito ni Ilong Ranger Baka may lang may mema lang May masabi ka lang sa mga Duterte. Alam naman namin na matindi galit mo sa mga Duterte kasi nga tinanggal ka. Dahil wala kang kwentang trabahador Ganun talaga. Kahit ako sa posisyon ni Pangulong Duterte, kung alam kong medyo makupad ka at medyo pasaway, masakit ka sa ulo at isa ka pang kurap, tatanggalin din kita. Pero tanong ko lang din kasi nagtatanong ka din tanong ko lang, yung sinabi ba na kamakailan mapatungkol sa'yo na nakatanggap ka rin ng malimeletang pera? Totoo din ba yon? Tanong lang. Ang tindi nito mga banateros may pangbubudol na naman na ginawa si Marcos Jr. Kamakailan lang sa SONA, sabi niya, ay ayusin niya daw ang problema sa Meralco. Pero eto, wag ka. Eto, basahin natin. Meralco, pinayagan ng ERC na singilin sa mga consumer ang 8.71 bilyong halaga ng kulang na nasingil sa generation, transmission at government charges. Biruin mo government charges. Sige, at ano tong generation at transmission? Anong kinalaman namin diyan mga king ina nyo? Tangina. Kaya nga bukas sa Makalawa, kung sino man yung magkakaroon na ng bill dyan, hindi na kayo magtataka kung bakit ganyan kalalaki ang bill nyo. Kasi nga, eto na naman, may panibago na naman silang naisip na pagkakaperahan. So yung hindi naman na natin na konsumo, sa atin na naman isisingilin. Kagaya na lang nito, yung balitang yan, tanong dyan, di ba? Grabe yan, 8.71 million. Di ba? So ganyan kalupit. Asan na yung sinasabi mo, Marcos Jr.? Anak ng teting ka talaga, anak ka ng plies na may 13 paa. Utang ina tong hayop na to. Ang lakas-lakas mo sumigaw dun sa SONA na yung consumer charges. Ano nangyari dito? Tapos sasabihin na naman ng mga tanso na fake news yan. Anak ng timaklong kayo. Papalibasa may 70 to 150, 70, 150 to 250k per month kayo kaya hindi nyo iniinda etong bayarin sa Meralco. Paano naman kami? 'Di ba? Wala kaming ibang inaasahan. Katulad ko, inaasahan ko kapag may mga
project ako, may mga kontrata ako sa construction yan, kahit papano nakakaginhawa. Kung aasahan ko lang yung sahod sa YouTube, wala, nga din. Ang baba ng views. Diba? Dito sa Facebook, ganun din. Tsambahan lang maka-jackpot ng sahod dito. Oo, inamin namin yan. May sahod kami sa Facebook at sa YouTube. Pero hindi kalakihan. Kulang na kulang yun sa pangbayad pa lang dyan sa hayop na Meralco na yan diba? So kulang na kulang paano pa kaya yung pagkain? Tingnan mo, nangangayayat na ako. Lumilitaw na yung leg ko. Ay, nako po, patawa-tawa lang ako pero grabe to. Ang tindi nitong balitaan to. Ewan ko lang kung gaano ko 100% na totoo to mga banateros, pero kung grabe na to, kung totoong-totoo man to, kasumpa-sumpa. Biruin nyo 8 million, 8.71 million isisingilin sa ating mga consumer, no? Ang tindi talaga, grabe na talaga. Kaya mga banateros, ayan, may napanood ako isang vlogger. Hamon ng hamon sa amin. Tapos suntukan na lang daw. Suntukan na lang daw. Bakit hindi nyo na kaya yung mga hindi nyo kayang hindi nyo kayang depensahan yung amo nyo? Kaya ang ginagawa nyo, hamon na lang kayo ng suntukan. Anak ng teteng. Una kami, hindi kami palaway. Pero wag nyo subukan, Oo. Mas maganda siguro, try nyo yung amba-ambaan or try nyo talagang saktan kami. Hindi na lang namin masasabi kung anong magagawa namin sa inyo, di ba? Pero ganyan yung mga vlogger ni BBM. Pag hindi na kaya yung mga argumento, sasabihin suntukan na lang daw. Tagal na ninyo ganyan? Tanginang yun. Pagbasagan kayo ng muka, kaya nyo ba talaga? Kaya nyo ba talagang makipagbasagan ng muka? Baka mamaya puro sa video lang kayo ganyan Tapos pagdating sa mismong personal, wala na. Napanood ko pa nga yung isang vlogger nyo, isa pang naghahamon sa amin, si Silver ba yun? Silver Swan? Tanginang pangalan niyang pang dilata puta. Ulul, bago mo kami hamunin ng suntukan ng mga banateros, bukod sa hindi naman kami pala away, yung basher mo nga na pinuntahan ka sa isang event, diba? Anong ginawa mo? Nagsumbong ka sa pulis. Pinuntahan siya ng basher niya Tapos nung hinahamon siya ng suntukan ng basher niya, puta na, nagsumbong sa pulis. Alam nyo kami, kaya hindi namin kayo pinapatulan, hindi kami nakikipagdebate sa inyo. Una-una, para kasi sa amin, mga tulonggis kayo. So kapag pinatulan namin kayo, 'di ba? Kapag pinatulan namin kayo, parang magmumukhang tulonggis na din kami nun. 'Di ba? Yung ibang mga vlogger kagaya ni Pilantot at ni Baklang Hukluban, kaya ako naman ginawan ng video 'yon kasi nga nagpapakalat ng fake news, 'di ba? About dun sa iglesia at about doon sa mga komento nila na puro ka fake newsan. Kaya pinatulan ko. Ang Banateros Brothers kasi puro lang kami pagbabalita para mamulat yung iba pa nating mga kababayan at malaman nila yung mga update, kasi yung ibang mga mainstream media mga bayaran ay hindi binabalita yung mga dapat ibalita. Kung against yung mga against lang sa mga Duterte, yung ginagawan nila ng report, or yun lang yung binabalita nila. Kaya kami nakatutok lang kami kung ano yung mga nangyayari sa bansa at kung ano yung mga kabulastugan at ka-fake newsan na ginagawa ng administrasyong Marcos. Doon lang kami nakapokus. Itong mga BBM vlogger na dapat ay ang gagawin nila is magbalita, mag-upload ng mga magagandang ginawa ni Marcos Jr. Anak ng teteng, yung content, puro na lang kami. Dapat sa inyo, Banateros vlogger. Oo, gusto nyo ba maging Banateros? Nagpapapansin na naman kayo sa amin Alam nyo, sa totoo lang, ako lang ang pumapansin talaga rin sa inyo kahit papano, katulad nitong video na to. Sila Banat Bay, Boss Dada, Cocholi, Master Judea, Pareng RJ, sa totoo si Sir Jack, hindi kayo papansinin ng mga yun. Oo, na busy sa mga trabaho yun.
At ako, busy din naman sa trabaho, kaso nga lang, etong mga vlogger na to ay panay kuda, na kaya susuntukan na lang daw. Total, administrasyong vlogger daw sila at kami daw antay. Sabi ko, ha? May pagsuntukan una-una, ang papangit nyo. Sayang naman yung mga kutis namin, di ba? Oh, tingnan mo doon si Bulbul man, oh. Bulbul man, tingnan mo kung may baku-baku yan, oh. Walang baku-baku yan, Bulbul man. Maibag lang ako, pero hindi baku-baku yung mukha ko. Sabihin niyo, filter na naman yan, ha? Oh, kaya sayang naman, di ba? Kung may kipagbasagan kami ng mukha sa inyo at malamang sa malamang, hindi nyo naman din kami mababasag yung mukha namin. Baka palakad pa lang kayo papunta sa amin, baka mga pilay na kayo. So yun lang, no? Shoutout doon sa mga BBM vlogger. Pag hindi kaya ng argumento, wag maghamon ng suntukan. Manahimik na lang. O kaya, pinakamaganda, ibalita nyo yung nagagawa ng presidente nyo. Yun ang pinaka-the best dyan. Hindi yung panay, kami na lang yung content nyo. Pasensya na kung nanglilimahay tayo sa pawis kasi tayo ay nag-workout. Yan kaya dapat. Diba? Tsaka doon, eto nga, yung ibang mga vlogger, may mga nag-chat nga sa akin na pumunta daw. Natatawa ako kasi sila yung naghahamon. Tapos nung pinalagang ko, nasabi ko, pumunta kayo dito sa Taguig. Bigla naman ako pinapapunta ng Maynila. Ano ba yun? Ba't yung pupuntahin ng Maynila? Kayo yung naghahamon. Tapos sinabi ko, pumunta kayo dito sa Taguig. Ipaghahanda ko pa kayo ng paborito nyong ulam. Ayaw nyo naman magsipunta. Diba? Always welcome kayo dito sa amin. Wala namang problema. Oo, wala namang problema dito. Mababait naman ang mga taga-Taguig, di ba? Mabait kami. Walang masamang damo dito sa amin. Oo, si Marcos lang ang masamang damo. Ha? Mga vlogger ni BBM niya, huwag masyadong mag-iyakan. Hindi kami palaway. Kung gusto niyo magsuntukan, punta na lang kayo dito. Wala namang problema. Welcome kayo. You're always welcome. Motherfucker. Senator Bato de la Rosa, nahuli na daw. Yan ang umuugong na balita ho ngayon. At ang abangan natin dito, saan naman dadalin si Senator Bato de la Rosa? Tsaka bakit siya ang pinag-iinitan? Wala namang kaso dito sa Pilipinas yan. Hindi naman nangurap yan, hindi naman kurap yan kagaya nila Martin Romualdez, Lisa, Sandro at ng iba pang mga congressman na nakinabang sa mali-malitang pera. Ba't si Senator Bato de la Rosa na naman yung pinag-iinitan nyo? At dapat lang kapag, sige sabihin na nating naaresto nyo, dapat dito yan makulong. Diba? Kung yan talaga gusto nyo na ikulong si Senator Bato de la Rosa, dito dapat yan sa Pilipinas. Tsaka malaking gulo yan. No? Ilan ang bumoto kay Senator Bato de la Rosa sa pagiging senador? Halos umaabot ng 20 million mahigit na Pilipino ang bumoto para mahalal bilang senador si Senator Bato de la Rosa. Tapos ang mga humuhusga at gustong magpakulong sa kanya ay yung mga taong mga sangkot sa mga kaliwat kanan na nakawan sa gobyerno. Malaking gulo yan. Ewan ko na lang kung hahayaan pa ba ng mga Pilipino na yung binoto nilang senador ay dadalhin na naman sa ICC. Doon na naman ito-turnover ng Administrasyong Marcos. So hindi pa naman 100% ito. So ito ay mga nababalitaan pa lamang ngayon, mga banateros. Pero kung sakali man na totoo, alam naman na natin yung kasunod niyan. At talagang pinag-iinitan niya si Senator Bato de la Rosa. At ano nga ba ang punot dulo dyan? Siyempre, kapag nahuli nila si Senator Bato de la Rosa, mawawalan pa ng isang boto para hindi tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So talagang uubusin talaga nila yung mga senador na talagang maaaring humadlang sa kanilang kagustuhan, sa kanilang plano na magpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang galing naunahan pang makulong or kung sakaling totoo man to mauunahan pang makulong ni Senator Bato de la Rosa si Martin Romualdez. Ang galing talaga. Ang tindi ng sistema ng bansang Pilipinas. Sayo na ako. Iba talaga ang Administrasyong Marcos. Sobrang nakaka-proud. Nakaka-proud na kabaliktaran. Ayop na yan.
So kayo mga barateros, ano ang mga nababalitaan nyo? Totoo po ba na nahuli na etong si Senator Bato de la Rosa? Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap yung salitang nahuli na. Kasi wala namang kaso yan dito, wala namang warrant o arrest yan dito sa Pilipinas. Maaari siguro nakita, pero yung nahuli na parang hindi parang hindi hindi swak yung ganung salita para kay Senator Bato de la Rosa. Mga barateros, napanood niyo yung sinabi ni Auntie Claire sa interview niya na hindi daw nanood si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos sa live ng laro ni sino ba to? Sino ba tong tennis na to? Ni kay Alex Ayala dahil may malas daw na dala-dala si Marcos Jr. Sa tutusin lang, President Bongbong Marcos, salamat ha. Salamat kasi alam mo rin pala. Alam mo pala na malas ka. Oo, sa sobrang lakas ng dala-dala mong kamalasan. Pati kami dinamay mo pa. Pati kami nadadamay sa kamalasan na meron ka. Ang malas namin dahil ikaw pa ang naging presidente namin. Oo, ngayon buti naman alam mo. Ang galing no. Oo, buti himala ha. Umaamin ka ngayon. Umaamin ka na malas ka. At saka, una-una, bakit kahit din naman siguro ako, mahihiya ako. Bakit? Ba't ako mahihiya? Ikaw ba naman? Yung achievement ni Alex Ayala, kinuha mo. Ni Kesyo, kaya nag-champion si Alex Ayala is dahil sa dahil ikaw ang nakaupong presidente. Ganun yung gusto mong iparating sa amin 'Di ba? Pero thank you ha. Oo, na at least alam mo na malas ka. Tawag-tawa talaga ako doon sa video yun. Sabi ko yung layupak talaga tong mga to. Hindi daw siya nanood ng live kasi nga may malas daw siyang dala-dala. Buti alam mo ha. Masakit nga nito pati kami. Pati kami dinamay mo sa kamalasan mong dala-dala. Oo, sa susunod ha, kapag malas ka, huwag mo kaming idamay. Oo, pati kami nadadamay sa kamalasan mo. Hirap na kami ngayon, no? Hoy, shoutout sa mga vlogger dyan. Kami na lang lagi kino-content niya. Ito na lasing niya. Pakita, ang Uy, di kita. ko lasing ba? Ang kita. Uy.